si Lord, may kagalit ka pa din. Sabihin mo sa katabi mo, patawarin mo na. Ha? Baka hanggang ngayon, sakit ka pa rin sa ginawa ng asawa mo. Sakit! Ay, biglang dumating si Lord, hanggang langit, daladala mo yun. Ako, may checkpoint sa langit. Bago ka, di ba? Pag may checkpoint, nagulat nga po ako sa SM, medyo stricto na, motor lang, papabuksan pa ang U-box, check. Pero sa langit pa si stricto, hindi pwedeng makapasok sa langit ang may daladalang negatibo. Amen. Kaya hanggat may oras ka pa, linisin mo na ang puso niya. Amen. Patawarin mo na yung nakasakit sa'yo. Hindi ka rin naman perfecto. May pagkakamali ka din. Amen. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tama ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon, tuwid ka. May pagkukulang. Aminin mo, may kalabisan ka rin. Kaya sino ka para hindi patawarin yung pinatawad at minahal ng Diyos? Sabi ng Ecclesiastes 3 verse 11, hallelujah, thank you Lord. Ecclesiastes 3 verse 11, yet God has made everything beautiful for its own time. Sabihin mo sa katabi mo, may oras ka din. Oras ka din. May oras ka din. Yung ipinagpipray mo, may oras din yan. Darating na yun in Jesus' name. Amen? Yung mga bagay na inaasahan mo bago matapos ang taon, in the name of Jesus, Lord, send your blessing, your abundance and favor, Lord. Yung mga pinagpipray ng mga anak na Diyos, Lord, dinggin mo in the name of Jesus. Yet God has made everything beautiful for its own time. Huwag kang maiinip. Iba ang timeline mo, iba ang timeline ni Lord. Ang kinakailangan lang, mga minamahal kong kapatid, habang nag-iintay ka, ikaw ay nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoong Jesus. Sabi dito, He has planted eternity in what? Wala yata akong kausap. He has planted eternity in Human the heart. human heart. Human ho ba ang mga kausap ko? Amen. Pumalakpak yung mga human. Praise the Lord. Ano? Dahil kung hindi ka human, baka mamaya may antay ng lumabas sa ulo mo at sabihin mo, kore-koreko. Ano? Mga minamahal ko kapatid, the word human, that's composed of two words. Alam na alam po natin yan. Ang human ay salitang humus, sabihin natin lahat, humus. Humus. Ang ibig sabihin, lupa din, dirt. Ano, humus. At ang salitang man, that's a spirit. So ibig sabihin ng human is spirit in a flesh body. Kaya tayo lahat ay tinatawag na human. Kaya mga minamahal kong kapatid, sinabi po dyan, He has planted eternity in the human heart. Ibig pong sabihin, kahit yung taong pinaka-iinisan mo, kahit yung magulang mo, opo, na minsan hindi mo kasundo, kahit yung kapatid mo, na hanggang ngayon, may galit ka. Yung kapitbahay mong chismosa, yung mga taong naninira sa'yo. Isabay na natin yung mga taong hindi mo kasundo. Yung masungit mong teacher. Sama na natin. Yung katrabaho mo na maarte. Yung asawa mo na minsan, hindi mo mabago-bago, paulit-ulit na nagkakamali. Pero paulit-ulit ka na nagpapatawad. Amen? Amen. Ang sabi dito, He has planted eternity inside them. Yes po, kahit sa puso mo, ang Diyos ay nagtanim ng ng walang hanggan. Dahil ang nature po ng ating Panginoong Diyos, He is an eternal God. At ang makakonekta lang dito sa eternal God ay ang mga creation na meron tinatawag na eternity. Mga minamahal kong kapatid, kahit gaano mo kamahal yung aso mo, hindi mo po yan kasama sa langit. Yung pusa mo, meow, 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 meow. Kahit gaano ka-cute yan, kahit gaano pa kamahal ang dog food, cat food, o yung isda mong lumalakoy sa aquarium mo, o yung ibon na nag-tweet-tweet sa kulungan mo, kahit gaano mo inalagaan yan, mga minamahal kong kapatid, hindi nagtanim ang Diyos sa kanila ng eternity.
Amen. Nagtanim ang Diyos ng eternity sa puso ng amo nila. Sa'yo. Amen po ba? Amen. Kaya it is so important, beloved of the Lord, na itong eternity na ito, na itinanim sa puso mo, araw-araw mo siyang i-cultivate. Nagtanim ang Diyos. Anong trabaho natin? Diligan araw-araw. Diligan ng Word of God. Diligan ng pananalangin. Diligan ng abono. Diligan ng pag-ibig. Diligan ng presensya ng Diyos. Araw-araw sumasamba ka, nagpupuri ka, para pagdating ng araw, kapag dumating ang Panginoong Jesus, yung eternity sa puso mo ay hindi lang basta nakatago, ito ay aabot sa langit, papunta sa Panginoong Diyos, dahil yung tinanim ng Diyos sa iyo na eternity, yung itinanim ng Diyos sa iyo na seed, inalagaan mo at ikaw ay nag-grow. Amen. Pumalakpak yung lumang sa presensya ng Diyos. At mga minamahal kong kapatid, dapat maintindihan natin na tayo bilang tinaniman ng seed ng ating Panginoong Diyos, ng eternity sa ating puso, hindi niya itinanim yan para itago mo lang. Ang goal niyan yan ay lumago at mamunga. Alam niyo po ba na walang puno na namunga para sa kanyang sarili? Amen. Kunyari, yung kamatis, gusto kong mamunga para ako yung makakain. Opo. Walang mangga na namunga para akin to, o bawal yung batuhin. Aray, ba't yung pinabato ng tsinelas? Ano? Alala ko po, nakit namin yung mga mangga dati, at kapag umuulan, inuuga para lumabas ang sa lagubang. Ano? Tatalian sa paa, at papali pa rin. Ano? Tapos masayang-masaya na, napakasimple noon. Pero ngayon mga bata, puro gadget, ano? Noon, simpleng sa lagubang, masayang-masaya na. Creative ang mga bata, malibhot ang kanilang mga imagination. Masaya, simple, nasa ulan na, nasa putikan, ganyan. Mga minamahal kong kapatid, gusto ng Diyos, mamunga ka. Sabihin mo sa katabi mo, mamunga ka. Namunga ka. Mamunga ka. Huwag magbunga nga. Dapat may resulta. Nakarinig ka ng Word of God, dapat makita sa'yo. Dahil ulitin ko, hindi naman kasi nagbabasa ng Bible yung asawa mo. Hindi nagbabasa ng Bible yung kapitbahay mo. Hindi nagbabasa ng Bible yung kaopisina mo. Hindi nagbabasa ng Bible yung kabarangay mo. Ikaw ang binabasa nila. Amen. You are the walking, living Bible. Na kapag nakita ka nila, kahit hindi ka magbitaw ng bersikulo, gumagaling sila sa kanilang karamdaman. Nagiging okay ang pakiramdam nila. Dahil ikaw ay representative ng langit. Amen. He has planted eternity in the human heart. Kinakailangan mamunga ka. At kapag ikaw ay namunga, hindi yan para sa iyo. Huwag mong sarilihin yung mga bungang binibigay sa iyo ni Lord. Amen? Kailangan ibahagi mo yan sa iba. Kung may blessing ka, share to others. Kung may lugar ka, patuloyin mo ang mga bisita. Amen? Kung mayroon kang ulam, bigyan mo kung lumabis ang kapitbahay. Kung sumobra ang mga damit, ibigay mo sa kamag-anak. Maging generous ka, maging tapat ka sa iyong kaloob, maging tapat ka sa iyong pagbibigay, maging tapat ka sa iyong paghahandog. Kinakailangan ma-practice po natin sa ating mga puso ang isang pusong laging nagbibigay sa iba. Dahil mga minamahal kong kapatid, ang mga taong nagbibigay, sila ang palaging nakakatanggap sa Panginoon Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah! The function of the earth is to become a heart. Hello? Amen. Pero ang function ng heart, anong makikita niyo sa word na heart? Kaya na earth tayo, naging heart. Ngayon yung heart, anong word ang makikita niyo dyan? Here. Ang trabaho ng puso po talaga ay hindi para tumibo. Kapag tumibo ang puso, wala ka na mo. Ganun yung mali.
Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sumunod dito. Mali! Mali! Mali po. Mali! Kasi sabi sa Bible, the heart is the most deceitful above all things. Tapos kapag tumibok, pastor, pogi po kahit wala po, hindi po Christian, kahit lasinggero, pastor, okay na daw. Kahit adik to, pastor, pogi tumibok ang puso, pastor. Hindi na, pastor, babay sito, babay church, babay Lord. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang gayon. Ang gayon. Know your value, especially young ladies. Dapat may standard ka. Dapat requirement kapag ikaw ay sasakit sa matiligaw mo, dapat una, nagmamahal yan kay Lord. Kaya kung hindi kayang magmahal yan sa Diyos, hindi kayang mahalin, sasaktan ka lang yan, tumakbo ka! Makipag-pray ka kung kinakailangan. Kung hindi marunong magmahal sa Diyos, hindi kayang mahalin, lolokohin ka lang yan. Have a standard. Ganun din naman sa mga kalakihan. Magiging leader kayo ng inyong pamilya. Tapos hindi ka marunong magmahal kay Lord, paano mo mamahalin ang asawa mo? Kung hindi ka marunong magmahal sa Diyos, kailangan parehas kayong in love kay Lord. Dahil kapag yung isa lang nagmamahal, iaalis yung isa. Pero pag parehas kayo nagmamahal kay Lord, hindi kayo mag-iiwanan. Dahil may common ground kayo. Sino? Si Jesus. Kaya hindi kapag tumibok ang puso, dapat pakinggan mo ang Diyos sa magitan ng iyong puso. Amen po ba? Palakpakan mo si Jesus. Hallelujah. Amen. Heart, its function is to hear God. Hear His voice directly. Tingnan nyo, sa mag-asawa, di ba? Kapag hindi na nila mahal ang isa't isa, nagsisigawan na sila. Bakit? Kasi hindi na nila marinig ang puso ng isa't isa. Amen po ba? Amen. Pero kapag ikaw ay in love, tumaas pa lang ang muso, alam mo na, ay, may masakit sa'yo. Sakit ang ulo mo. Anong gusto mo? Gusto mo ng bibingka? Gusto mo ng cake? Gusto mo ng kape? Ano gusto mo? Alam mo agad kung anong kailangan. Amen. Hindi ko lang pa sinasabi. Kaya napakahalaga po na kailangan in love ka talaga kay Lord. Amen. Amen. Maging in love ka kay Jesus. Na kung ano yung gusto niya, dapat yun din ang gusto mo. Amen po ba? Amen. So, beloved of the Lord, in these last days, it is so important that you must understand, that you understand that your heart is your most important place in the entire planet. Amen po ba? Amen. Sabi ng Proverbs 4:23, it says, hallelujah, Proverbs 4:23, sabi po dyan, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Amen? Amen. Ang minamahal kong kapatid, kung anong laman ng puso mo, doon ang punta mo. Kapag puro galit ang laman, sweet naman ang kuya ko. Thank you, Lord. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Mga minamahal kong kapatid, kamusta na ang puso mo itong mga nakaraang araw? Kalbitin mo nga yung katabi mo, kamusta ang puso mo? Sabi mo. Kumusta ang puso mo? Diba? Kamusta ang puso mo yan? Eto, hindi na tumitibok. Ano ka, zombie? Walking dead. Beloved, ang puso mo ay dapat punong-puno lagi ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Iwanan ka man ng iba, iwanan ka man ng kaibigan mo, iwanan ka man kahit ng pinakamahalagang tao. Kapag ang puso mo ay nag-uumapaw sa pag-ibig ng Diyos, ikaw ay sigurado at ikaw ay may magandang future pa rin sa iyong buhay.